초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 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 5 years ago, I was in my room combing my hair nang marinig ko na ng mga nag-aaway sila mama at papa. Ano pa bang bago? Lagi na lang silang nag-aaway. Nakakarindi na. Bumukas ang pinto at pumasok si papa. Ikaw, Kiana, wala ka bang balak tapusin ang pag-aaral mo? At nagpa-party ka na lang gabi-gabi? Wala ka bang balak na magtino? Napairap na lang ako mentally. Bakit napunta na naman sa akin? Ano bang pakialam nila sa buhay ko? Hay nako, yung babaeng yan. Hindi mo yan maaasahan. Hayaan mo na siya. Mapapagod ka lang kakasermon. Parang wala namang naririnig yung anak mo. Manang-mana sa'yo. Sagot naman ni mama na kakapasok lang din ng kwarto. Pwede bang tumahimik ka, Stella? O ano? Kaya siya nagkakaganyan dahil sa pangungunsinti mo. I just closed my eyes tightly. Bakit ba ganito sila sa harapan ko? Hindi ko siya kinuskonsinti. Anong tawag dyan sa ginagawa mo? Pwede ba? Kayo pong dalawa ang manahimik. Kanina pa kasi kayo sigaw ng sigaw. Hindi pa ba kayo napapagod? Kasi ako, pagod na pagod ng maririnig yung pag-aaway nyo araw-araw. That's it. Hindi ko na kaya manahimik. Hindi ko gustong sigawan sila. Pero yon ang alam kong gawin sa mga oras na ito para manahimik sila. At ngayon, sinisigawan mo na kami? Tanong ni mama. Seryoso akong nakatingin na sa kanya. Hindi ko gusto pero napilitan ako. Naisip niyo ba kung ano ang mararamdaman ko sa tuwing nag-aaway kayo, ha? Bakit hindi na lang kayo tuloy ang maghiwalay nang matapos na? At saka, kailan pa kayo nangyalam sa buhay ko? Wow, bago yan ha? Pero hindi ko na kailangan nangyari ang lahat ng ito nang dahil sa inyo. Kung wala akong kwentang anak sa inyo, bakit? May kwenta ba kayo mga magulang sa akin? Naramdaman ko na lang ang mahapding sampal sa kaluwang pisngi ko na nanggaling kay mama. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa sampal o dahil sa mga sinabi ko. But they need to hear that. Baka sakaling maisip nila lahat ng pinagagawa nila. Wala kang respeto. Sigaw ni mama. Pinigilan ang iyak. Hindi ako sumagot. She stormed out of my room. Alam kong masakit para sa kanila ang mga sinabi ko. Lumayas ka yun din sa pamahay ko. Wala akong pinalaking anak na ganyan kabastos sa magulang niya. Wala kang respeto. Wala kang utang ng loob. Kalmado pero seryosong sabi ni Papa. Natulala na lang ako sa sinabi niya. I want to say no and I'm sorry. Pero hindi iyon lumabas sa bibig ko at tumalikod na siya sa akin. Napaupo ako sa kama. Alam kong sobra ako pero inilabas ko lang naman lahat ng hinanakit ko sa kanila. Ilang minuto rin akong nakatulala at nagsimula na akong ayusin ang gamit ko. Hindi ba't ito naman ang gusto ko dati pa? Ang maglayas? Pero bakit parang ang hirap gawin ngayon na magulang ko na ang nagsasabi? Kung alam lang sana nila na sila ang dahilan kung bakit naging rebelde ang anak nila. I just want complete happy family. Oo, mayaman nga kami. Pero hindi ako naging masaya doon. Kung nakikita ko lang na laging nag-aaway ang mga magulang ko. Simula pa nang mag-14 ako. Simula noon, napabayaan na nila ako. Hindi ko na sila nakausap. Tila ba may kanya-kanya na kaming mundo. Kaya nga nagrebelde ako para man lang mapansin nila ako. Pero puro sarili lang naman ang iniisip nila. 6 na taon akong tiniis yun. Pakiramdam ko, wala silang anak.
Parang wala silang anak na ang hinahangad lang naman ay oras nila. I stopped from studying kahit gagraduate na sana ako this year. Alam ko nga ang immature ko na gusto kong mapansin pa rin ako ng mga magulang ko, but that's the only thing I want. Oo, napansin nga nila ako pero huli na ang lahat. Kung kailan napuno na ako at hindi ko na kaya. And now, because of what I did, pinapalayas na ako sa bahay na ito. Sinisisi ko sila sa lahat at sinisisi ko rin ang sarili ko. Kung naging mabuting ama at ina lang sana kayo sa akin, mama at papa. Pinunasan ko ang luha ko at nagsimula na nga lumabas ng kwarto. Wala akong nadatnan ni isa man lang sa mga kanila kundi ang mga katulong na naglilinis sa bahay. This house was a happy home and now it's just a house. Nasaksi sa lahat ng mga away namin. 3 at ngayon aalis na ako sa bahay na ito na minsan kong tinuring na masayang tahanan and at the same time impyerno. Nagdiretso lang ako sa labas hanggang sa makarating ako sa gate palabas sa subdivision na ito. Pumara ako ng taxi at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong kaibigan na mahihinga ng tulong at alam kong hindi kakasya ang 5,000 ko para mabuhay ako hanggang sa gusto ko. My life really sucks. Saan po tayo, ma'am? Tanong ni Manong driver. Sa Euphoria Bar, Manong. Sagot ko na lang. Nakita ko lang somewhere sa social media ang sikat na bar na iyon. At na-curious ako bigla. Hindi ko pa napupuntahan iyon kaya gusto kong puntahan. Right. Mayroon lang akong 5,000 piso at gusto ko pang pumunta sa isang bar. But I don't care anyway. Bar become my best friend. Sa tuwing nagkagaganito kami. Maghahanap na lang ako ng trabaho pagkatapos ng gabing ito. Sigurado ka ba, iha? Baka kasi mapano ka sa bar na iyon. Narinig ko lang naman maraming nawawalang kababaihan doon. Ngumiti ako. Nagpapaniwala na naman si Manong sa mga ganyan. Hindi po yan totoo. Bar lang yun at wala nang iba pa. Tsaka, sino naman kukuha sa kanila? Baka po sumama lang sa ibang tao. You know, to have sex. Ayan lang naman ang alam ko kung bakit nawawala ang iba. Ikaw ang bahala, iha. Basta, mag-iingat ka na lang. Tumango ako. I didn't expect na nasa isang magubat na party itong Euphoria Bar. It's an exclusive bar indeed. At base sa research ko, halos mayayaman ang mga nagpupuntahan dito. I wonder kung magkano ang drinks nila. Kakasya ba ang pera kong 5,000? But I don't care. One shot will do. Pumasok ako at hindi ko inaasahang mapahanga. Ibang-iba ito sa bar na pinupuntahan ko. Nakapagaganda, modern, at stylish ang isang to. I ordered a drink na halos ikalagas ng 5,000 ko. Damn! Wala pa sa kalahati ang laman ng baso pero napakamahal. But this drink is the best of all the best na alak na natikman ko. It's addicting na isang sip mo lang pero hindi ka na ata kakayanin ang bumili pa ng isa. Nakakalungkot naman. Seems like you're enjoying the drink. Tingnan ko lang ang kumausap sa akin pero hindi ko siya sinagot. Ayaw kong may umistorbo sa akin sa pag-inom. Just enjoy then. Tapos umalis na siya. Weird. Nilago ko na lahat ng laman sa baso ko. I just don't wanna dance. Nagpupunta lang talaga ako sa bar para uminom. Damn, it's just 1 glass. Pero bakit inaantok na ako? I have a high tolerance in alcohol. At ang isang ito ay iba. Kung gaano ka-addicting, ay ganun kabilis ang tama. And I just found myself leaning against the counter.
sleeping with a luggage beside me. Nagising ako dahil sa lamig ng tubig na nasa tingin ko ay ibinuhos sa akin. Tumingala ako sa may gumagawa nun at sinamaan siya ng tingin. How dare him? You've slept too much, sabi niya. I rolled my eyes. Siya rin yung lalaking kumausap sa akin sa bar. Wait. Where am I? Inilibot ko ang paningin ko at kinilabutan ako sa nakita ko. I was in the spacious room with girls hanging their knees and they're crying. Teka, nasaan ako? Bakit? Paano at ano ang ginagawa ko rito? Where am I? Tanong ko. Ngumisi siya. Hell. Shit. Walang kwentang kausap. Tumayo ako at sinampal ko siya. Where the hell am I? Ulit ko. Akma sana niya akong sasampalin but someone stopped me. Hurt her and you'll be dead. Sabi ng isang panglalaking pumasok. Binalingan ko siya ng tingin. What am I doing here? Nasaan ako? Nasaan kami? Pero hindi siya sumagot. Damn. Tinalikuran lang nila kaming dalawa at isinarado ang pinto. Tumakbo ako at papalapit doon and tried to open the door but it was locked. What the hell? Inilibot ko ulit ang paningin ko at nasa mahigit 10 kaming kababaihan sa loob ng kwartong ito. What the fuck just happened? Anong ginagawa namin dito? Bakit? Bakit kami nakulong sa kwartong ito? At bigla kong naalala ang sinabi ni Manong Driver. Shit, ito ba yun? Dinukot kami and now we're missing. So, totoo nga yun. And that drink, naalala ko na, was I drugged? Napapo na lang ako. Alam kong wala na akong kwentang tao. Pero bakit nagkaganito pa? Anong gagawin nila sa amin? Pipilitin ba kaming maging prostitute? Ibebenta ang laman loob namin o ibebenta sa ibang tao? Ito na ba ang kaparasahan ko? Lumapit sa akin ang isang babae at hinila niya ako sa kama. Umupo kami doon and she held my hand. Nasa Amerika tayo dahil narinig ko silang nag-uusap kanina. And we're here kasi for an auction. Umiyak niyang sabi. It took me a while para ma-absorb ang sinabi niya. Amerika? Auction? Are you kidding me? Hindi. Hindi yan totoo. Napatayo ako dahil sa narinig ko. Ebebenta nila tayo sa mga mamayamang tao sa buong mundo. Nagsimula namang nanginig at umiyak lalo na ang iba. Kahit ako ay nagsimula ng kabahan ng sobra. Paanong nangyari yun? Hindi pa rin ako makapaniwala. Alam kong isa akong reckless at nagre-rebuilding tao. Pero ang mapadpad ako sa ganitong sitwasyon ay hindi ko deserve iyon. Wala silang karapatan na ibenta kami. Hindi kami isang laruan o produkto na pwedeng ibenta lang. We were drugged. Those drinks sa bar na iyon ay may halong droga na pampatulog for 24 hours. Lalo na kapag kababae ka at nagustuhan ka nila. Tell me, this is just fucking nightmare. Sasagot pa sana ako when someone opened the door at ilang mga kalalakihan ang pumasok. May dala silang mga armas. At pumasok din ang isang mataba at sinitang babae. Go and fix yourselves. The auction will about to start. Lalapitan ko na sana siya, pero hinarang ako ng mga lalaki. Why are you doing this? Mga hayop kayo. Sigaw ko. Lumapit siya sa akin, yung babae, at hinawakan ang baba ko ng mahigpit habang hawak ako ng dalawang lalaki na may baril. Nagpupumiglas ako pero hindi nila ako binitawan. Festi, I like you.
She eyed me from top down to my feet. You have the body they're looking for. You'll be the brightest star of the night. Sabi niya sa akin. Pakawalan niyo kami, sigaw ko. Hindi ganoon kadali, lalo na at kikita ako ng malaki sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo. Baling niya sa akin. Hindi ko matanggap na sa pagpunta ko lang sa bar na iyon ay mapupunta ako sa sitwasyon na ibibenta nila ako sa kung sino mang demonyo. Ginagawa nila kaming parang aso lang. Hindi nila kami pag-aari, kaya wala silang karapatan na gawin sa amin to. Pero hindi ko alam kung makakatakas pa ba kami. Wala na kakong ibang magawa kundi ang umiyak. Please, let us go. Iyan ay hindi ko maaaring gawin. Tinalikuran niya na kami pero bago pa man siya makalabas ay kinausap niya ang mga armadong lalaki. Force them to go to the other room so they can fix themselves. Make sure they look stunning, especially her. Sabay turo niya sa akin. Wala na kaming nagawa nang hilahin kami ng marahas at ipasok ulit sa ibang kwarto kung saan mayroong wardrobes at mga taong nagme-makeup. Wala na ring silbi ang pagpumumiglas at pagmamakaawa namin nang pakawala na kami. Kung hindi kaya ako lumayas at pumunta sa bar na iyon, ay hindi ito mangyayari. Kasalanan ko rin. Pero, sobra naman atang kaparusahan ito. Sa isang iglap, isa na kaming human items sa auction. Tapos, anong susunod na mangyayari? We'll become their sex slaves, toys, at kung ano pa mang gusto nilang gawin sa amin ay magagawa nila dahil binili na nila kami. And I don't think I can make it. Mas mabuti na siguro nga mamatay kaysa mangyari ang iniisip. Patuloy pa rin ako sa pag-iyak. Pinapasuot nila kami ng isang napakagara at labas ang kaluluwang lingering. Manipis at parang wala na rin kaming saplot. Buisit. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang auction. Kaming dalawa na lang ang natira nung kausap ko kanina dito sa loob ng kwarto. Tumawa siya ng mapakla. Alam mo, mas nag-alala ko sa ibang mga kasama natin dito. Nandadamay lang, lalong-lalo na sa'yo. Pag-uumpisa niya. Kasi ako, isa na akong prostitute sa bar na iyon. Kayong mga kasama ko, nagpupunta lang sa euphoria pero pagising nyo, ibebenta na nila kayo. Hindi ko maiwasang malungkot kasi hindi ko alam kung kakayanin ba nating lahat ito. Shit, mga malibog nga namang mga foreigners. Pero ito ang tatandaan mo. Magpakatatag ka lang. Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo. Kahit hindi ko man alam ang gagawin sa ating lahat. Dahil pagkatapos nito ay magkakaiba na tayo ng landas. Gawin mo kung sa tingin mo ay ano ang tama. If killing your buyer is the right choice, edi huwag mong hayaang maunahan ka niya at magtago ka kung saan na hindi ka mahanap. Kakayanin natin to. Everything will be okay. Nakanganga lang ako sa mga sinabi niya. Killing my buyer? Hindi ko ata magagawa yun. Killing myself instead is think the best choice. I'm just waiting for the right timing. Pero gumaan ang loob ko dahil sa pagiging positibo niya sa buhay. She hugged me. Bumukas ang pinto at ibig sabihin nun ay siya na ang susunod. Be strong, girl. At sumama na siya sa lalaking sumundo sa kanya. I was left alone in this room. Hindi na ako makapag-isip pa kung ano ang gagawin dahil nawawala na ako ng pag-asa. Escaping is impossible.
Kaya hintayin ko na lang rin ang oras ko na ako naman ang ibid ng mga tao. Ilang minuto rin ang hinintay ko at sinunod na nila ako. Ipinasok ako sa isang malaking kahon na salamin at unti-unti iyong umandar patungo sa stage. Kinilabutan ako sa dami ng mga mata nga nakatitig sa akin at ang mga titig na iyon ay tumagos sa mga buto ko. Tila ba nakikita nilang lahat ang nasa loob ng katawan ko. Malagkit, nakakakilabot, the way they looked at me. It's like I was a unique species. I wanna cover myself, but Jetchins restrained me to do so. For the last item, our star of the night. This woman is the perfect description of beauty and purity. Who would be the perfect bidder for this perfect lady? Let's start the bidding. Sigaw ng isang babae na naka-ruby gown. $1 million to $15 million. Iyon ang mga numerong nag-flash sa malaking screen. Meron silang kanya-kanyang device and they type their bids there and it connected to screen. Naandun lahat ng amount ng money, their screen names. There are the top 5 na may nagmataas na bid. Gusto kong maiyak pero parang wala na akong mailuha pa dahil kanina pa ako iyak ng iyak. Pakiramdam ko ay isa akong napakaruming babae, pinagpiyepestahan ng iba't ibang tao. Nagkakadiskusyon ang mga tao sa harap ko dahil sa bid na pwede nilang itaya hanggang sa napalitan ang $15 million ng $20 million. That's when the crowd went silence. $20 million. Going once, going twice. Congratulations, Mr. Z. Get the star. May nakita akong mga napailing na lang dahil sa disappointment. Siguro dahil hindi nila ako nakuha. Shit. And now, may nakabili na sa akin ng $1 bilyong kung i-convert sa piso. This is insane. No one should own me. No. Pare-parehas lang sila sa mga taong dumukot sa amin. Mga hayop. Gusto kong humagulgol. Pero, naramdaman ko na lang ang pagtusok ng karayom sa leeg ko. And I am in a deep slumber once again.